sa QMC, libreng laboratory exam, may ultrasound tayo. Kung may buntis dito, makakakuha siya ng ultrasound, ECG. So, malaking bagay pa rin sa kanila to, kahit na nasa city tayo. Ma'am, yung mga previous missions natin, municipal-wide siya. Yeah. But now, ma'am, we go deeper, nasa mga barangay tayo. Yes, Ba't natin ginagawa? Kasi may mga barangay na malalaki talaga, no? At yun yung intention natin na ma-reach yung malalaking barangay, hindi naman na yan pupunta sa bayan. So, ang approach na natin na tayo sa mga sentro na medical mission. Kaya kung sobrang laki ng barangay, like ito, mga 6,000 plus daw ang population nito, 6,000. So, hindi naman sila pupunta kung mag-mission tayo sa bayan. Hindi naman na tayo mag-mission sa bayan kasi malapit na masyado sa QMC. So, ito, alam natin marami din na nahihirapan sa buhay dito, no? Marami tayo mangingisda dito, no? Karamihan mangingisda. So, yun yung approach natin. And recommendation din ni Doc Kim to for 2nd District, no? Yung pag-ikot niya doon sa 168 barangays. Ang proposal niya, dahil nga sobrang laki ng mga barangays, puntahan na lang kung kayang puntahan. Ma'am, nabanggit niyo na Lucena City, napakalaki ng population. So, expected natin hindi siya katulad ng mga previous mission. Ano po yung preparation na ginawa ng pamamayan? Kahapon nga, nag-meeting kami ng ating medical team, no? Kasi syempre, ang Lucena, iba, no? Kultura also is iba, no? At basta ibang kultura compare doon sa mga napuntahan natin. So, nag-review lang ako at may umiyak daw ng mga staff at may nasisigawan kasi mahaba ang pila, naghihintay, hindi mo masisi mga pasyente. So, we try to explain sa mga staff natin yung mga ganong experiences, no? So, nagdagdag tayo, nag-augment tayo ng mga staff pa na tutulong sa ating medical mission. And then, yung mga gamot natin, in-ensure natin, ano yung mga wala, hinanda natin para hindi na rin sila bibili. Kap, good morning po. Kap, gaano kalaking bagay yung bit-bit na serbisyo ng pamahalang panlalawigan dito sa Barangay Talawtalaw? Naku, napakalaking bagay po. Thank you, Gob, yung aming mga kabarangay. First time po. Yes. Parang, ano po siya, super medical mission po siya. Kasi, ang dami po, halos lahat po ay covered na. 2,000 po yung target. Parang super medical mission po na naganap sa aming barangay. First time po ito na meron ganito kalaking medical mission na kumpleto po lahat yung mga check-up po, pati po yung mga surgery, diagnostics po. Malaking bagay po, napakalaking bagay po para sa aming mga kabarangay. At libre kasi. Opo, libre po lahat. Yeah. Vice Gob, good morning po. Vice Gob, dito po kayo fighter. Opo, ay, ano po nga rin? Kasi sabi ko kasi kaunahan natin to sa Lucena. Yes, of course. Talaw-talaw. First po sa Vice, ano yung pwede nating i-assure sa ating mga kalalawigan na pagdating sa Sangguniang Panlalawigan, yung mga ganitong programa tuloy-tuloy? Yes, opo. Ito naman o ay kahit nung una pa naman, sinimulan na ho ni Ma'am, wala pa po tayo dito sa Kapitolyo. Ginawa lang po nating sustainable. At ngayon po, good thing, meron na po siyang appropriation, may budget na po siya, bukod dun sa budget, lagi naman ng kulang yan. Meron naman po tayong taga-abuno, ang ating mga gobernador. So, hindi ko masasacrifice yung help ng ating mga kalalawigan. Lalo tigit dito sa lungsod ng Lucena, highly populated, marami po nangangailangan ng atensyong medikal. At swerte ho tayo, first nga ho dito sa Lucena ay Talaw-Talaw. So see you po at sa mga darating na panahon, dito kami sa Lucena, paikot-ikot, maghahatid ng serbisyong medical, dental, surgical, mula sa pamahalaan panlalawigan. Kung Albinet, good morning po. Ma'am, kayo po yung chairperson pagdating sa social services. Meron tayong mga payout dito. Paano natin mapapanatili na tuloy-tuloy din yung mga payouts na ginagawa sa mga missions? Siyempre, kailangan marami tayong pera. Magbayad ng buwis yung ating mga kababayan. Yes. Para, siyempre, ito dito naman sa pamamagitan ng medical mission natin na ginagawa, siyempre, sa pangunguna ni Gobelen, ay makikita natin kung saan napupunta yung buwis ng taong bayan. So,
malaking bagay po kung pagtutulong, malaking bagay po ang bag natin sa probinsya sa pamahalaan sa ating mga kababayan na mga bayad po tayo ng tama ng buwis. At nang sa ganun, dire-diretso po yung mga medical mission natin na ganito at makapagbigay tayong tulong sa maliit nating pamamaraan sa ating mga kababayan. Salamat po, Bukal Ina, bilang kayo po yung chairperson pagdating sa mga facilities natin. Kamusta po yung development sa QMC pag yung mga facilities doon, saka yung mga ambulances na rin natin? Ayan, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po ang pag-i-improve po ng lahat po ng health facility natin, especially po ng Quezon Medical Center. Dahil na rin po yan sa tagubilin ng ating minamahal na gobernador. At gayon din po habang ini-improve po yung Quezon Medical Center, yung mga district hospitals po natin like Candelaria, may additional funding din po tayo sa Chaong, ma'am, right? At Infanta, opo. So, ito pong mga district hospitals na ito is para hindi rin, ma-decongest po natin yung Quezon Medical Center, ini-improve po natin yung mga district hospitals. At syempre, malaking tulong na rin po itong ginagawa natin na medical surgical mission para hindi na po sila pumupunta doon. Ang Kapitolyo na po ang bumababa sa Bara-Barangay po dito sa ating distrito. So, yun lamang po. Thank you, Bukal. Ma'am, last na. Paalala na lang, saka nasan tayo bukas? Yeah, so sa mga nakakarinig sa atin, nandito po tayo sa Talaw-Talaw hanggang late in the afternoon. So, take your time. Nandito po yung mga doctors. Meron po tayong ultrasound, ECG, meron po tayong x-ray, may mga blood exams po tayo, meron po tayo nagtitingin ng mata, libreng salamin, may dentista, may surgeon po tayo, maliliit na bukol, malaking bukol, ma-check up. Punta po kayo dito. Tomorrow, nasa Barangay Kota po kami. So, kita-kita po tayo doon po sa mga taga-Barangay Kota. Samantalahin niyo po yung pagkakataon na kami po ay bababa na may dalang malawakang serbisyo. Thank you, Gov. Thank you po. Morning.